Sa buwak yun. Afternoon po. So as of March 13, 10 a.m., meron po tayong reported na third monitoring. Sorry naman, kasi kagagaling ko lang ng talong-talong. Kaya hindi ako updated masyado. Sa buwan po, ang total reported is 15. Still on monitoring is 10. Completed monitoring is 5. Sa Maynilisa po is 1 reported. Tapos na po siya mag-quarantine. Kasan is 2. Quezon still monitoring. In quarantine, Pagpog 4, isa po ang under quarantine. Santa Cruz 3, still monitoring is 1. Torrijos is 7. Under quarantine is 4. So sa buwan po, 6 ang male, 6 ang female, 9 ang female. Buenavista, female po yung isa. Gasan, both female. Mugpog, all female, yung 4. Santa Cruz, 2 male, 1 female. Torrijos, 5 ang male, 2 ang female. At meron po tayong isang PUI sa kasalukuyan. So yung profile, PUI is from Gasan, 21 female. Arrived po last March 11 with PAF from Sampaloc, Manila, a student. Discharge na siya? Yes po. Okay. Discharge. So, sir, para yung yung decision kasi, kapag nasa perspective tayo, yung lahat nagsimula kasi, yung nag-prepare ang Metro Manila ng community quarantine. So, may kaunting sabi, sir, may kaunting miscommunication to. Dahil ang understanding natin is lockdown. Kasi may konting diferensya ang community quarantine kaysa sa lockdown. Ang lockdown would show us na may definite community transmission. So may I ask first, yung DOH, ano ba talaga ang stand ng DOH? Meron bang community transmission tayo sa metro o wala? Sir, kasi doon sa memorandum na itinapa as of March 11, dated March 11, 2020, binigyan tayo ng guidelines of the algorithm. Pero nung nilabas kagabi yung directive ni Presidente, Manila, dahil marami silang COVID cases as to cities, ang definition po kasi kapag mag-community quarantine sila, kailangan meron kang 2 positive COVID case na barangay, magkakahiwalay ang bahay. Kung meron kang 2 barangay, sa isang barangay, 2 mag-community quarantine. Kapag 2 barangay, magsisiti quarantine. Pag 2 city, magpo-provincial quarantine ka na as to Metro Manila is considered the province. So far, almost all the cities of Metro Manila meron positive cases. Kaya nag-decide with their agency to do provincial quarantine. Kung tatanong niya in the local transmission, yung hello?
may pronouncement na merong local transmission. Pero dun sa mga development, ang bilis po kasi ng development eh. Sa mga development, ang tinitignan nila mukhang hindi local transmission. Kaya, hello. Kaya po, na-declare na yung provincial quarantine. Ito ulit tayo ngayon kung review nila. Okay. So yung kumbaga yung biting yung sagot na yan, kumbaga, let's be very, very frank. Kasi this will affect yung decision natin sa probinsya. Which you will suggest, sir, mamaya ang magagawin natin. Kung wala kasing local transmission, yun yung tingin ko kung bakit ang tawag lang nila is community quarantine. Because walang transmission na pinaniniwalaan ka. If you look at the recent tool ng DOH na lumabas, ang tool pa rin is travel history ng countries with local transmission. Dinilit kasi dun sa previous dun sa present na tool ngayon, dinilit yung word na area, which I think refers sa Metro Manila. So kung yun ang ating magiging idea, at sasabihin natin walang local transmission sa Metro Manila, and therefore we will be using the tool ng DOH na bagong labas, then that will affect our decision. For example, yung nire-raise na yung question na do we have to suspend classes? Ako, dalawang bagay yan. Because dun sa advisory na nilabas ni Presidente Duterte, ang linaw dun sa isang provision dun na sinasabi na walang mass gathering. Mass gathering by definition is 50 person and above na magdidikit-dikit at magkakaroon ng interaction. Graduation is one of them. On the other, having said that, ang isang factor na we could put in sa discussion ay wala ditong COVID case pa. So, pero malawak sir kasi ang mga discussion doon. Diba, may nagsasabi na hihintayin ko pa bang magkaroon ng COVID case bago pa mag-implement noong sinasabi doon sa present guideline. So medyo hati ang opinion doon. Pero if you want to protect people of Marinduque, I would tend to agree with the suspension noong any form ng gathering. But of course, this will be given sa discretion noong natin lahat. So, yun sir yun yung gusto kong malagay sa table for at least for opinion at possible guidance. Anyway, we acknowledge the arrival of Mayor DT. Before you arrive, we're trying to find out. We are soliciting the position of the different municipal governments or mayors or representatives of whether we will suspend classes for the students. Ano yung view niya na Mayor DT? Kasi ang end of classes is on the last day of March. We barely have we have around 2 weeks left in the school calendar, So, ang issue dito, do we suspend classes already till the end of the calendar school year? At we leave it to them to decide what are the grades to be given to the students. Ganyan.
Good afternoon po, everybody. Kasi po ay just arrived na lang. Ay nagpapaging ng-urgent sa munisipyo si Doktora at lahat ng mga barangay captain, including mga KSW, sa mga aming ibang mga concerned citizen council. 375 ang papel. So, nag-discuss na po nila lahat yan. At nag-consult na rin si Doktora Aki pagdating sa suspension ng classes sa DepEd. Parang gusto yata ng mga school teachers, antayin mo na yung final talaga na decision na magagaling sa DepEd. Kasi parang depende raw yata sa mga COVID cases dito sa atin. Pero ang doktora ay wide pa kung talagang kailangan pagkamutan ng prevention. Kaya, linuway ko pa rin po kung ano ang ating i-implement. Kaya nga po natin dito para malaman ko rin. Kasi po, sa munisipyo, tinapos ko lang, inulitin ko rin sa mga kapitan. As I learned sa Metro Manila, cancel na po lahat talaga ng klase. Kasi yung mga ako po ay last Monday pa, suspended na ang klase nila. Ang problema lang, ay katulad na ako, ay parang ang Metro Manila, nagkakaroon na bukas, nag-blackout na. Transportation, from Metro Manila yata, CR. Kaya nagkaroon ako ng mas na gabi. Hindi na ako nag-take ng electronic na cellphone. So, kailangan ko ako natin dito para malaman ko rin ano po ba ang consensus ng bagay dito? Ano ba ang aking gagawin? Siyempre, kailangan ko kung probinsya nagkaroon tayo ng pagkakaisa kasi that's not necessarily just 1 town, 6 towns tayo. Ano po kaya maganda? Kasi yung Holy Week po natin, pinansel ko na yung mga events namin. Except yung sa Union at yung New Year, pero yung pupunta natin sa street dancing, pinansel ko na po kanina. Okay. So, parang hindi pa kayo decided and you're saying na let's await the decision of the DepEd. Pero si Doktora po ang suggestion, why wait? Talagang kailangan na. Why wait na po si Doktora Abi? Yung doktora niyo mo doon, ito i-suspend ka. Ano ang suggestion po niya? Suggestion na. Yung Suggestion po niya, better suspend na. Suspend. Why wait until mayroong case? Nangyari. Yan. Okay. Okay, pwede po ba si Doktora? Sige. Sige. Pakinggan natin si doktor. Kasi po, ang PU, person under investigation po, reported 1. Currently, we have 2, both nasa Gasal. There are 2 Person under investigation po. So, ibig sabihin po, Governor, may sintomas na din po, hindi lang po may exposure. So, since it's mild, nasa community, nasa house quarantine po sila. May week 1. I would understand. I would understand. Kasi may confusion dun sa paglabas ng dalawang magkasunod ng tool. Correct me if I'm wrong, no? As I speak now, ang Marinduque has only 1 PUI. Okay? By the tool used by DOH. Ang punto kasi, yung sinabi ko kanina, kung idideklara ng DOH at ng, for example, ng Malacanang na merong local transmission ng Metro Manila, 100%
night, bago po umalis sa Talaw-Talaw, tinatanong namin yan eh. Tell us kung ano talaga yung status because this will affect what we will do sa mga probinsya. So, by definition of the recent tool used by DOH, may isa lang tayo because ang declaration ng DOH as of now, as I state,